it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? From Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera samantalang noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera eh. Diba? Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakukusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa koleksyon. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet, hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo magsoli. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din nyo ang inyong computer system para magkaroon kayong tie-up. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor, mga ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningil. All these things, hindi na pag-isipan ng PhilHealth. Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan nyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho, nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-iisip. Maraming salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator
Tulfo. Sabi kasi ni Mr. Ledesma, very aggressive daw sila pag-increase ng case packages. Am I right? Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit wala kayong preventive care package? Meron lang kayo certain lab test. Dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive check-up, dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo yung preventive care. Nang sa gayon, hindi na magkakasakit yung tao. Bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Diba? Niresetahan agad ng mga doktor ng mga medisina. Hindi natin hintayin na nagkasakit, malala, saka pupunta sa ospital at kapag nakita ng doktor na may sakit, kailangan i-confine, etc., etc., hanggang sa na sinasabi kanina ni Chairman, ng ating committee chair na si Senator Bongo, lumalaki na yung mga bill, umiikot, umuorbit kung saan sa ahensya para mabayaran yung copay. Dapat para sa mga minimum wage earner, dapat zero copay. Yes, sir. Can I answer, Your Honor? Mr. Chair? Yeah. Thank you very much, Senator Tulfo, for the excellent question. No? We have this consulta program. No? This is a primary care program. And basically po, we believe in the saying, as what you just said, no, an ounce of prevention is better than pounds of cure. No? So this consulta program, we have free check-up po, 13 laboratory, and 21 medicines po. No? And also, regarding this, it's just recently, we increased the capitation rates. Dati kasi po, for public, it was 500 pesos, 750 po for private. We increased it now to 1,700 because of the, yung inputs at comments na dumadating sa amin, no? Kaya in-increase po namin yan. But rest assured po, Honorable Senator Tulfo, no, and Honorable Chair Go, and other honorable senators of this committee, we are looking very closely po at primary care. Prevention, very, very important po sa amin yan po. Rest assured po. How about zero copay? Especially sa mga minimum wage earners, sa mga senior citizens. For government po, Senator Tulfo, no copay po. For government. No, even sa private dapat. Pag napunta sa isang private hospital, dahil siksikan na sa government hospital, napipilitan itong mga maliit natin kababayan pupunta sa private hospital para magpagamot. Meron ako nababalitaan na gusto na magkaroon ng magpa-angioplasty dahil kailangan talaga gawin yun. Malalaman-laman nila na malaki pa lang kanilang copay, umaatras na lang. Yung iba, umaasa lang sa gamot-gamot, sa mga herbal-herbal, and then wag ka later on, na-stroke, namamatay. Noted po, Senator Tulfo. Actually, titignan namin yan, pag-aaralan po namin yan, yung sa private, no? But yung sa hemodialysis po, no copay na po kami, no? But titignan po namin yung sinabi nyo, yung suggestion nyo po. We will look closely into that na yung sa private po. So dapat sa zero copay? Yes po. Yes po. Okay. Thank you po. Thank you, sir. Senator JV. Mr. Chair, tanong ko lang, one of the features of the Universal Healthcare Act is to strengthen the preventive side. Nagaya na nabanggit po ni Senator Tulfo at ang ating chair, Senator Bongo, Senator De La Rosa kanina, nagmamahal kasi, no? Not only for the family but also for government itself pag nag-progress na, no? Kaya nga yung preventive side. Tanong ko lang kay Chairman Ledesma, President Ledesma, ilan po ang nag-avail ng consulta package natin? Kasi sabi natin, dapat palakasin natin yung preventive side natin eh. No? Para to save money, not only for the family, but for the government as well. Nagkaroon ba tayo ng enough information campaign that everybody, all members, all Filipinos are now entitled to free consulta package, yung annual check-up, lab test, and everything? Medyo nagkukulang kasi ang Mr. Chair, ang kulang talaga ng gobyerno natin. Ang dami na natin programs, but we are short of information. Yun lang po. Sige, tanungin natin si... Thank you. Thank you, Sen JV, for the question. No, like I said, no, ever since I joined in the last few years, we're really aggressively pushing and improving this consulta program. It's actually a very good program. No, now to show you the increase in the numbers, maybe ito Sena, sorry. So, for the year 2024, currently, this is the consulta status, Sena. Ang accredited providers for government, we have 2,338. For private, we have 350.
So ang total is 2,688, no? And ang registered beneficiaries for 2024 is 22.57 million, no? As against 2023, it was at 21.69 million, and 2022, 14.29 million. I hope that answers your question, Senator JV. Ilan lang nag-avail? Ang registered beneficiaries po for 2024 year to date is 22.57 million. Consultant, nag-avail of the consultant package. Yes po. Beneficiaries po. Yes po. Yes, Your Honor. Anyway, also